Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Din gaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is February 13, 2026. Ini nang ikaduha sa abatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Sa kinaandan mangin kaupo ninyo, tubtob alas 9:55 subong nga aga, ako ang inyo alagad JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Gibaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamay taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton sining nga pagpangalagad pinaagi online. Ang pagpangalagad sang palatuntunan, balita, issue, kag iban pa. Mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag subong man sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, isa na ginamang katulog ang nabilin kag Valentine's Day na. And speaking of Valentine's, mga biyan, ang aton nga Iloilo City Government magabukas subong adlaw sang Biyernes sang Calle Real Street Night Market. Balantayan mga biyan, ano na ituhay nga mga produkto gikan sa mga local MSMEs sang Iloilo sa sining aktibidad. Ini magalawig mga biyan ha, tubtob sa adlaw sang Domingo, Pebrero 15. So sa mga kultura naton nga nagapangita sang venue para sa ilang mangin date, sa subong nagapangita pa sang pangregalo o magpadulong sa Sunburst Park subong iyang adlaw sang Biyernes, particularly karon sa hapon, kag mag-upod sa sining Calle Real Night Market. Nibuluan ang ining mga aktibidad mga biyano nga ginahiwat sa bahin sang Calle Real, ang isa man sa mga ginadugukan hindi lamang sa mga Ilonggo kundi pati na sa mga turista nga nagabiyahe diri sa Iloilo. Iti diri matilawan mga biyano sa isa lang ka area ang nanuay tuhay nga mga ginapabugal nga produkto sang syudad sang Iloilo. Manamit nga pagkaon, saboroso nga mga pangyamis, o pati mga fresh fruit and juices.
ang pila lamang sa mahimo mabakal sa sining nga night market. Magluwas dira may mga performances pa o nga ginatanyag ang pila ka mga Ilonggo local artist para nga magalingaw sa mga nagapadulong, naga-date, nagapaniapon, kag nagapamalaklon sa sining Calle Real Night Market. Pero siyempre kadungan sini mga biyanha ang posible nga pagpugok sa mga salakyan, especially those nga magabiyahe halin diri sa Kapitolyo padulong sa Iloilo City Hall. Itige balaan taban nga kung may ara gani siyang staging sang night market, kadungan man sini ang pagsirado sang pilag ka mga dalanon para hatagan ligwa ang pagpahamtang sa mga lamesa nga gamiton sa aton sining nga mga food kiosk o kagiban pagid nga mga participating merchants sa sining Calle Real Night Market. Samtang hibalo naton sige lamang madugay ang latest update sa lakat sang panahon. Kamusta ayhan ang mga paniempo buwas nga adlaw diri sa aton nga rehiyon. Ibaluan may ginabantayan mga biyan nga shear line, ano bala ang epekto sini kag ano ang posibilidad nga maging maulanon ang aton nga Valentine's Day buwas nga adlaw. Storyahan taman mga biyan sa atong pagpakalagad subong iya nga aga ang latest inflation report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Western Visayas. Kahapon, ang PSA through Sir Miguel Gallego I, ang statistical specialist 2 sang PSA Region 6, patawag mga biyan sang Sinapol together with local media o para ipabutyag ang ila sininatipon nga mga datos tuhoy sa inflation sang aton nga rehiyon. Per report mga biyan sang PSA nagdangat sa 2.3% anabalhag nga headline inflation sa nagligad nga Enero. Kung ano ang kabangdanan sa sining pagtaas ng inflation, istoryahan naton mga biyan sa indigid lamang madugay. Magakuha magita sa pila ka mga update gikan sa aton nga makupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Sang sining karon lang nag-viral ang isa ka video mga biyan kung sa diin makitaan ang malasardinas nga sitwasyon sa isa ka modernized jeepney diri sa syudad sang Iloilo. Manunuman kasubong man nga sitwasyon ang nagluntad sa syudad sa Bacolod sa nagligad nga bulan o kung sang sining karon lang kung sa diin gina-isyuhan sang show cause order sang LTO kag subuman sang Bacolod City Government ang operator pati na ang driver kag konduktor sang nasambit o kung sang isa ka modernized bus. Iti sa video dito sa Bacolod mga biyan, sa baylo nga magpangayo sang pasaylo matapos nga munuhan sang isa ka pasahero nga hindi nakaigo o kung tumanag kadamo ang ila sini nga karga, nangakig pa ang driver. May naghambal pa mga biyan nga panaog ka na lang. Di sa sining karon lang mga biyan ang kasubo nga sitwasyon nagluntad man diri sa syudad sang Iloilo. Ano ba na ang reaksyon sa isang LTO? Nagibaloon taman kung may kasubong statement o kung abiso ang aton sining Iloilo City Government. Iti sa Bacolod mga biyan, no less than Mayor Greg Gasataya issued a warning sa tanan nga mga modernized jeepney nga ang comfort, convenience, and safety sang mga pasahero is the top priority. Matapos nga gintag o ginmention si Mayor Gasataya sa nasambit iya nga video, agilayon nga nagpagwa sang statement ng alkalde na wala ginatolerar sa syudad sang Bacolod ang kasubong sitwasyon.
iambot diri sa syudad sang Iloilo kung may kasubong nga statement. Ibalo naton mabiyan ang report ni Janelle Baclay. Ano ang reaksyon kag aksyon sang Land Transportation Office kasunod sang sining nagluntad nga overloading. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Jen, good morning. Sang operasyon ng LTO Region 6 sa pila ka mga modernized public utility jeepneys naton diri sa may Iloilo City sang nagdigad nga adlaw mayara sing ginpahamtang o kuno gin deploy nga mga personnel ang aton sini nga LTO kabahin sang intelligence and investigation na unit no sang LTO Region 6. Mayara sang video jeep no ginpatigayon ini nga operasyon sang aton sining LTO kasunod sang pag-viral sang madamo nga mga modernized jeepney units nga nagakarga pa sang pasahero bisan nga tama nakagutok sa sulod sini. Ti siyam gid ka mga driver sa Iloilo City ang natigayon nga madakpan o kon maaktuhan nga nagakarga sang pasahero bisan nga lapaw na sa capacity. Suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan nga ang mga kooperatiba ila subong nga ginamanduan nga dapat i-monitor nila kag disiplinahon ang ilang mga drivers subong man ang passenger assistance officers nga sundon ang maximum standing capacity. Hindi bot silingon jeep nga seating capacity ang ginaistoryahan. Ang LTO mayara sing gina-allowed nga standing capacity, maximum of 10 ina. So dapat pagkalapaw sa pulo, kung may nagatindog, hindi na pwede. Ang dapat nga i-observe. Pero ang iban ng mga drivers, damo isang nadakpan, amuning siyam ka mga drivers, wala man nila mensyonar pa kung ano nga mga miyembro sang kooperatiba, ang natigayon iya nga madakpan. Ti suno sa LTO nga dapat magserbi ini nga pagpaandam kay lauman ang mga surprise inspection, ang LTO daan jeep mag-operate kitaan mo na isdalan. Ti subong lain naman ang approach nila in coordination with LTFRB. Ti nagapakuno-kuno gid nga pasahero ang agent nila kay nakakuha sang video mo arao. So kuha ina sang LTO Region 6 ti pag-abot sa punta gali may team to nga nagadulog, nagabantay taga LTO. Kundi dakop kagid. Oo. Do May lusot, no? Kung sa droga may bypass operation, may ara sing pusor buyer. Ang ini subong ang nagakuha gali sang video nati. Abi mo pasahero lang pero kuha na gali ng katapo na sang LTO. intelligence unit sang LTO. Ti pangabay sa mga modernized jeepney naton basi matsambahan kamo. Mayara ina sing violation paglapas ina sa Republic Act 4136 sa Land Transportation and Traffic Code kag may nagakaigo nga penalidad. All over ini hindi lang Iloilo City panay kag Gimaras kag kundiin pa dira basta sobra-sobra. Nagaling kido nag-viral jeep. Ang modernized jeep kido ga pinagusto na sila. Gani. Muna nga nasobrahan siguro iban. Okay man ang standing sa 10. Ti karon kun 11-12 na to. Hasta nga basi damo pang standing sa sitting, amo nang budlay. Kaga daw na may na notisyara nato na dyan kasami nga rason perme sang mga modernized nga mga konduktor kung driver nga ti mahingagaw man puli tanan mo ti bululigan kumbaga do konsensya mo pa bala nga pasahero nga kun magreklamo ka dira kag makita nimo nga damo pa kun tani ang masakay ti do ang guaya do wala kagid iya sang sang concern sa iban nga pasahero pero again ang safety kag ang comfort sang existing nga pasahero amo ang gina-consider gid sa aton nga gobyerno. Kaga isa pa gid dyan, magluwas sa sining modernized jeepney kabay nga ma-monitor man sa aton sining LTO kag LTFRB ang sitwasyon sa mga traditional jeepney, especially sa mga biyahe pa Leon, Alimudian, San Miguel. Kung guys, dyan, bisan sa atop may mga may mga karga pa. Kaga magluwas dira, may ara pa na pulungkuan sa sulod ang may extension. May extension. Di kasubong man nga rason, gusto sang tanan nga makapauli, rason ko nga ginatingwaan man kuno sa mga driver. Gwa pa ba daw pasalamatan mo pa sila kay naga-effort nga magkarga kag maakomodar ang tanan. Tiyan mo na gani nga balik ka sa numero sang LTO personnels, gamay lang ni sila, no? Hindi gini sila mo ni kadamo nga mabantayan ina
Pero sa subong tino nag-amat-amat na kagatungod man siguro napilitan sila Jape no mag-akto. Actually una nga nag-viral is Bacolod nimo. Pero diri sa Iloilo nagsunod ini kag kung may mga videos nga nagasinabtanay ang ang PAW kag ang pasahero kay nagambal nga ipa LTFRB ta ka ireklamo ta ka sa amo ni. Kay gutok na pasakaan mo pa no. Kagang common nga sabat din sa mga transport co-op sa mga previous interview tati mo na hindi namon ma-deny ang pasahero kay against ina sa amon nga prangkisa. Halimbawa may masaka, may mapara, hindi mo pagdulugan, pwede ikaw mareklamo sang pasahero. Galing kay daw nasubrahan man sila no. Ginagamit nila na nga hindi nati kun pulo na kabilo kado hindi nakasaka ang pasahero. Pasudlon mo pa no. So case to case basis kag may mga guidelines hindi pwede nga maglapaw sa pulo. Ang pulo extension ina no, maximum of 10, pwede pa ginapasugtan nga limit pero hindi man pag-abusuhan. Amo na, oo. Nga punon mo gid ang imo sini nga unit kikisabaw do hindi nakakita sa side mirror, sa front mirror ng imo sini nga driver sige kay paya hambal nga ligwa pa. Gid kaga do ka balik awot nga panimuot kung amo na ang rason nila nga hindi makapamalibad sa mga pasahero ang ina may kondisyon Hindi ka tuod ka pamalibad pero kung puno na kung reach mo na iya imo nga maximum capacity may reason ka na. May reason ka na. Oo. So may may kinamatarong gid ang mga driver o kung mga konduktor nga magpamalibad kung sa banda nila ang gintalana sang gobyerno nga maximum capacity na labot na nila. Tila uman ang strict enforcement kay Director Hiduspan amo ginayang iya nga kwan subong order kag ang disiplina gid dapat i-maintain gin-call na ni subong ang atensyon sang mga transport cooperative sa mga modernized jeepneys kay amo na modernized na ang aton nga unit pero ang habit ang culture, ang mindset ng driver hindi modernized. Ambot ko nakit-ano pag Jeep, ang isa man ka nag-viral diri sa Tubang UP. Ang isa ka modernized Jeep coming from Doctors area UP, nag-agi sa pedestrian lane. Kay ginano niya imbis naka-red light iko hindi kagi. Nagano siya, nag-swerve siya pa tuo. Kay ginpalatay sa pedestrian lane ang iyang modernized unit. Karon na bidyuhan. Damo-damo naman sang reaction kay dapat na stop to siya. Modernize na siya bago ang jeep pero ang utok sang driver wala na bago kag wala gid sang disiplina. TPUJ ka pa? Kaagi ko na dyan kita, duhagid ka gasundanay nga modernize, imbes nga magdulog o kung magpundo, lumiko diri sa patuo, pabalik sa General Luna, maglibot sa idalom sang sang overpass, sang flyover, ka magdiretso iya pakadto sa diversion road. So do kung saktugid no, nagbag-ulang ang salakyan pero ang panimuot kag ang hulag sa aton sining mga driver daw alang-alang pa. Siguro sa complaints ni subong kay kung mag-viral ka nga daan dakop gid ang logo sang modernized jeep. Ma-identify mo gid dayon ang mga kooperatiba kag natingwaan naton nga malabot ang mga kooperatiba kung ano ang ila sini nga reaksyon. Okay lang ni kung warning pa lang, show cause order. Pero kung mapektuhan na ng franchise nila sa uli, balanta nga mga kooperatiba subong, ang iban sina, nagalend man na gyapon, sige pa ng bayad nila. Monthly sang mga units nila, kaya hindi na gulpi-gulpi mo, nautang man na nila sa bangko. Kung halimbawa, mamultahan sila or ma-disqualify sila sa mga rules. Although nga subsidized man sila partly sang government, kung may violation, tilaban-laban, maapektuhan gid ang ila sini nga entire operation. Ang isa pagid sa mga rason sina dyan sa mga driver o operator gikan sa probinsya nga nagabiyahe padulong diri sa syudad, ang rason nila kung nga pasobra sila sa pasahero kay limitado lang ang ila sini nga unit kay hindi man makapagusto pabalik halin sa probinsya padulong sa syudad kay kung gabi pila lang ya ang pasahero nga makarga nila gikan sa Kabanwahanan padulong sa syudad, di kung magpinagusto sila pabiyahe do perde daw sila. I don't know kung ining datos konfirmado ini gikan sa
LTFRB o kung sa aton sini nga gobyerno. Amo na purpose ang LPTRP JAPE, no? Kag actually ang sa Iloilo City LPTRP gina-determine ginina ang ruta. Silingon kung ang mga dalan, ang ruta dira do gamay pasayro, hindi man na nila pagbutangan sa damo-damo nga units kay daw disadvantageous ina, no? Amo inang purpose ang local public transport route plan kag sa Iloilo City daw na resolve na ina. Ang sa province amo pa ng problema. Although nga sa Subong sa pinakaulihing update nga daw may ara na kag daw na-approve na sang DOTR ang version nga LPTRP sang probinsya sang Iloilo. Kay halimbawa na lang, no? Halimbawa sa norte, no? Masiling ka may ruta nga San Rafael, Baya San Rafael Sara. Mapasara ka agi ka sa San Rafael, ti wala kang pick upon nga pasayro sa Barotac-Bio, sa San Rafael, Lemery, kay ti ang kalabanan sa pasayro, diri nagaagi sa may area sang Ahoy. So inasubong gina-correct ginaplanuhan ina upod sa lokal nga panguluhan. Amo man na sa tricycle ginabalanse kung pila ka units dito. Kung may jeep da karon nga magbiyahe kung duwa man lang kamo kag ang pasayro nyo permi manog isda, manog pangumpra, secure na naya kada aga may pasayro ka, ti gamay lang na. Karon kung gamay lang pasayro tapos dugangan mo pagid unit, pamirdihan na gid sila tanan, no? Amo na ka importante nga may dialogue ang mga transport cooperative kaupod sa LGU sa aton nga mga lokal nga panguluhan Committee on Transportation para mabalanse, mapalabot nila nga ang ila sini nga mga concern, no, sa sini nga mga ruta japes. Diyan sa nasalinggo na kaina ang ining viral video, hindi niya first time sa aton nga syudad, hindi man ni first time sa aton nga lugar sa aton nga rehiyon, no? Sa nagliga nag-viral ini sa Bacolod, dito iya nagpagwa sang statement si Mayor Grega Sataya. Ang ining viral video diyan diri sa syudad may kasubong nga statement coming from the Iloilo City government. Actually, before ang operations ang LTO Region 6, ang target sang LTO Region 6 is sa bahin naman niya ni Sir Jack Kunlo, no? Kay LTO NIR sa subong didto na sa separate na jape, no? Pero gin-address ini sang aton sini nga LTO Negros Island Region sa pagpamuno ni Acting OIC Regional Director Jack Kunlo, no? Ining ginpalabot nga reklamo sa sining ng modernized jeep, no, nga na diskubrihan nga sige-sige ang iya sini nga pagkarga. So na-address na ini, ginko lang atensyon, may show cause order nga ginpagwa ang LTO NIR para mapa-explain ang bahin sang satong driver kag sang nagapanag-iya sang kooperatiba nga nabilong atong modernized jeep kay una didto. Kumbaga didto una natabo Sampulan. daw counter ini siya, no? Diri sa may Iloilo nasundan kag damo sang complaint nga napalabot, nag-akto man ang aton sini nga regional director. Ti sa subong daan actually ARD man gyapon si Sir Jack Conlo sang LTO Region 6 kag acting OIC Regional Director sang Negros Island Region. So laban-laban ano man gyapon siya pa do synchronize makabig naton ang ila sini nga mga operation, although nga lain-lain lang sa mga lokasyon, pero ang goal is almost the same nga madisiplina gid ang aton sini pila ka mga modernized jeepney jeep. Nauna lang guro to yang nga na-videohan ang sa Negros. Pero diri sa Iloilo ay takbalo wala lang na-videohan or ulihi upload. Pero naga-exist man ang kasubong nga mga practice. Amo na silang naton nga tan-awon ta sa sini nga semana kay medyo mahalong-halong na sila kay base may operation na kay mas second time kamo da. Mas mayo gid nga regular ni nga obrahon sang aton sini nga LTO kay ti balaan taman batasan ka mga Pinoy nga kun sa pormero lang na. Daw kumbaga ang ulo adjust kita anay subong pag tahaw-tahaw na gani isang dakpanay balik naman sa dating gawi. So kabay I ask you that Jeno ang reaksyon sang syudad kay ti hindi ni ba isolated case though it became the norm, the new norm kumbaga sa pagbiyahe naton nga malasardinas ang sitwasyon sa aton sini nga modernized jeepney kag considering nga subong do mainit gani ang diskusyon tuhoy sa pagpasar sang ordinansa nga mag-impose sa mga penalty for
overtaking kabay nga masalot ining overloading kung gusto nila nga comfort kag convenience ang aton sini nga mga pasahero kay ari may impact man ni Aban, Jen bakit? sa Oo. mga turista naton nga luyag iya nga mag commute o kun mag DIY lang no sa paglibot sa aton syudad. Ti kasabahin sang syudad ta kung mabakapan ni isang ordinansa halimbawa ati bisan ang kung i-deputize nila no tagaan sang authority ang ICT TMO nga mag sikyar kung pila ang passenger capacity dako ginabuli kag medyo mauro aligmat gawa ang aton nga mga jeepney drivers kung may existing ordinance kita ti laban-laban basi makalabot ng ini nga concern sa aton sini nga sangguniang panglungsod kag madasig man na da sila mag-respond kung kung gusto nila nga ma-strengthen kay for protection man ini nga siguro ang manami man lang sini kay ang may basihan may limit may identified limit hindi nga pinalagpat no ang 10 maximum of 10 standing passengers no pwede na mangin basihan kay ti amoy na iyang approve sang LTO nga consideration. Ayun, Jen, madamo gid nga salamat sa imo sini nga balita. Amo ni maduro naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:33 na sa aga. Sige hapon nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. So ayun mga abyan ha, sa gihapon ang aton sining nga pahanumdum sa tanan nga mga drivers kag konduktor, mga operator sa mga traditional kag modernized jeepney. Hindi lang pag-single out ang mga modernized jeepney. Bangod even sa mga buses, traditional jeepney, ang ining malasardinas nga sitwasyon in the guise of catering everyone para makapauli. Kuning nangin bag-ong normal sa aton sining syudad kag sa aton nga probinsya. Masubo nga naglabot na sa point nga nangin normal na ining paglapas sa sining maximum passenger capacity. I-try to imagine no, may balatian dira ang isa sa mga pasahero. May mga pasahero abi nga daw hindi iya kasaho sang daw tamaan kag gutok nga lugar. May ara na nga nga phobia o bawal siya sa isa ka magutok nga lugar. Hindi man pwede nga hambalon mo nga taxi ka na lang o adlaw-adlaw pataksiyon mo ang isa ka pasahero. Again, may ara sang guidelines, may ara sang pagsulundan ng aton sining national government. Ang kulang na lang sa aton, enforcement. And it's good to know mabiyan nga ang aton sining Land Transportation Office in partnership with Land Transportation and Franchising Regulatory Board kon LTFRB nagkasagilayon sang operasyon. Iti ila mismo personal nga nakitaan ang matudtuod nga kahimtangan sang mga pasahero. Iban madugay na niya nga nag-agwanta, especially nga may mga ruta na daw halos kada tion amo na ini ang sitwasyon. Kagdayaw man ko sa mga passenger assistant officer kunining mga PAO sa baylo nga magpangayo pa sa ilo, daw sila pa ni kung kaisang maisog, daw sila pa ni ang mga pilosopo kung magreklamo kada nga magpabutyag gabi sa imo sining pagpahanumdom nga noy to sir sobra-sobra na gutok na diri sa baylo nga magpangayo pa sa ilo kaya hindi na convenient ang pagbiyahe. Ang balon ka pa na nilang panaog ka na lang to. Mapasakay kami sa iban nga pasahero. Kung hindi gani, hambalan ka nga pagtaksi ka na lang sa sunod. Again, gina-intindi naton nga damo man ang gusto nga magpauli. Pero ang solusyon dira pagdugang sa inyo sa nga unit. Hindi to the expense sang mga pasahero nga nagabayad man sang insakto. Mayo kung tani kung kada padugang mo da sang pasahero balang
nga lapaw sa inyo sini nga maximum capacity ang mga ticket nga gina-issue ninyo may buhin pero wala eh. Ang pasahero nagabayad sang kasubong sa gihapon nga bayad kung sa kasubong sa gihapon nga plete. Pero ang convenience nga iya gina-expect imbis nga mangin upgraded kay modernized na ang salakyan na downgrade bangod sang sitwasyon nga mala sardinas. And hindi lang na iya ang sa sulod ang aton nga ginapanumdom ang convenience sa sulod. Ang ining overcapacity o kung ang overloading, posible man nga mangintunaan sa mga aksidente. Try to imagine kung gulpi lang na karong magpreno ang driver. Bangod sang iban sa mga modernized buses kag sa mga PUJ naton. Balaan pa man kung ano kadasig magpadalagan. Mayo lang kung may mauyatan ka pa. Kung wala, mo ka naman, no? Injury na naman. Sa ayon, mga kabiyanan, ginapanugyan naton sa tanan. Kabay nga sundo naton ang gintalana maximum passenger capacity. Kagbuligan naton ha, report utob sang mga naga-violate sang sining kasuguan. Ginaton pag hulaton nga may madisgrasya bangod sa overloading. Kag mangin unod naman sang balita ang syudad sang Iloilo sang mga nasyonal nga pamantalaan, nasyonal nga radyo kag national TV. Alas 9:38 sa aga. Sa atong nga pagpanumbalik mga biyan, istoryahan naton ang tuhoy sa inflation sang Western Visayas sang Enero 2026. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:41 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan sa gihapon, nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Speaking of modernized public transportation, si President Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghiwat sang inspeksyon sang Metro Manila Subway Project
ukon ang MMSP Show Boulevard Station sa Meralco Avenue Ortigas Center sa Pasig City, subong nga aga. Implemented by the Department of Transportation o kung DOTR and financed by the Japan International Cooperation Agency o kung JICA sa dalom sa isang loan agreement. Ang Show Boulevard Station kabahin sang contract package 104 nga nagasakop mga biyan sang konstruksyon sang Ortigas Avenue kag Shaw Boulevard Understation as well as the connecting tunnel. Ang ining segment sa tunga sang Shaw Boulevard kag Calayan Avenue sa Taguig City may kalabaon mga biyan nga 1.87 kilometers kag may kadalumon ang tunnel from 14 to 34 meters below ground. Ang ining Metro Manila Subway Project naga-feature mga biyan sang 17 ka istasyon halin sa Valenzuela City padulong sa Parañaque City, ending in Bikutan sa Taguig City with a connection sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ini ang may kabugusan nga route length of 33.1 kilometers and an estimated end-to-end travel time of approximately 46 minutes. Once completed, ang MMSP is expected to serve up to 500,000 passengers daily. So nakitaan mga biyan sa aton sa screen ang pag-inspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sang ining MMSP or the Metro Manila Subway Project Shaw Boulevard Station. Kaupod sang aton sining presidente si DOTR Secretary Giovanni Lopez o si Sec Banoy. So makita natin mga biyan ang mga pagtiwa sa aton sining administrasyon from modernized transportation to infrastructure parang mapanami ang travel experience ang tagsa ka mga Pilipino. Mapadasig ang pagbiyahe at the comfort sa aton sining mga pasahero. Kabalaan man naton kung tion sang kagabihon kapoy na ini halin sa pila ka oras nga pagtrabaho. So kabayang aton sining mga paghimakas sang gobyerno naton mga biyan ma-augment o kung madugangan man sang pagsunod sang aton sining mga transport sector sa mga pagsulundan kaga pag-apresyar sa mga efforts sa aton sining gobyerno. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 sa aga. Mag-check lang aling kita mga biyanas ang latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo, subong adlaw kag buwas sa adlaw sang paghigugma. Nauman pala naton ang mga posibleng pag-ulan. Inang hibaloon naton mga biyan sa atong koneksyon sa Pag-asa. Balikala naton mga biyan atong koneksyon sa Pag-asa. Historahan naton subong ang tuhoy sa headline inflation nga na-record sa Western Visayas sang Enero 2026. Sandig sa report mga biyan sang Philippine Statistics Authority o kung PSA nagdangat sa 2.3% ang headline inflation sang aton nga rehiyon sa nagligad nga bulan. Kung ano ang kabangdanan, yari pamatian naton mga biyan ang kabahin sang payag ni Mr. Miguel S. Gallego I, ang Statistical Specialist 2 sang PSA Western Visayas. Ang inflation rate sa nagligad nga bulan sa Desyembre 2025 ang na-record sa 1.8% ag 4.0% naman sang January 2025. Ang mayor nga rason sa pagtaas ang regional inflation sa Enero 2026 kumpara sa Desyembre 2025 amo ang pagsaka sa presyo sang housing, water, electricity, gas and other fuels commodity group na may inflation rate nga 2.6% halin sa 0.6% sang nagligad nga bulan kag may share nga 55.7% sa pagsaka sang overall inflation sa rehiyon. Ang
Ang mayor nga nag-contribute sa inflation rate sang housing, water, electricity, gas, and other fuels, amo ang component sini nga electricity na may 3.1% inflation rate sa Enero, alin sa negative 3.5% sa nagligad na Disyembre 2025. Nagbulig man sa pagsaka sa inflation ang subgroup sang actual rentals paid by tenants for main residence na may 3.4% inflation rate sa January 2020, alin sa 3.0% sa naligad nga bulan. Pangaduha nga rason sa pagtaas ng regional inflation sa Enero 2026, amo ang Restaurants and Accommodation Services Commodity Group na may inflation rate na 8.9%, alin sa 5.5% inflation sa Disyembre 2025. Ni ang may share nga 26.4% sa pagsaka sang headline inflation. Ang mayor nga nag-contribute sa inflation rate sang restaurants and accommodation services, amo ang restaurants, cafe, and the like, na may 8.9% inflation rate sa Enero 2020, alin sa 5.5% sa naligad ng Disyembre 2025. Sa kabilugan ng inflation rate sa Western Visayas na 2.3% sang Enero 2026, ang nagapangunang contributor amo ang Food and Non-Alcoholic Beverages Commodity Group nga may 1.1% inflation rate kag 22.4% share. Ang top contributors sa inflation sang Food and Non-Alcoholic Beverages Commodity Group amo ang subgroup sang vegetables, tubers, plantains, bananas, and pulses na may 13.3% inflation rate. Kasunod ang fish and other seafoods na may 6.9% inflation rate. Kag pangatlo ang coffee and coffee substitute na may 24.3% inflation rate. Kaduha nga contributor sa overall inflation amo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels commodity group na may 2.6% inflation rate kag 20.2% share sa overall. A major contributor sa sining commodity group amo ang actual rentals paid by tenants for main residence may 3.4% inflation rate kag ang electricity component nga may 3.1% inflation rate. Katatlo nga contributor naman ang restaurants. There you have it, Mabian, ang update sa inflation kay ginadulong sa aton sa Philippine Statistics Authority. So 2.3% Mabian ang headline inflation rate nga na-record sa nagdigad nga Enero kag suno sa PSA. Ang iniga pagsaka Mabian ang mas mataas kung ikumpara sa 1.8% kinabalahag sa Disyembre 2025 apang di hamak nga mas marubo sa 4% sang Enero 2025. Roman sa PSA, ang pagtaas ng headline inflation resulta sa pagsaka sa index ng housing, water, electricity, gas, and other fuels, restaurants and accommodation services, kag furnishing, household equipment, and routine household maintenance. Nagitaan man sa mas mataas nga inflation ang alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, health information and communication, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang mas marubo nga inflation rate ang nakitaan sa food and non-alcoholic beverages kag recreation, sport, and culture. Wala naman sa pagbago sa transport, education services, kag financial services. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Pinautingwa naton mga biyang malabot karon ang koleksyon naton sa Pag-asa. But unfortunately, masako pa ang ilas sining nga linya. Tuturin mga biyang, tingwan naton nga makuha ang latest update sa lakat sa panahon sa pang mga public affairs program sa aton sining istasyon. Samtang please be informed mga biyan nga may ara pagid sa ongoing aktibidad ang aton siniiyang presidente sa karon. Alin sa Show Boulevard Station sa Pasig City, si President Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpadulong sa Taguig City para sa groundbreaking sang Metro Manila Subway Project 2 underground station sa
Pebrero 13. Ining aktibidad mga biyan, ang gintambungan sa aton sining presidente, kaupod ang pila ka mga matagas nga opisyal sa aton nga gobyerno. So bantayan mga biyan ang posible paghatag sang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa hindi gid lamang madugay may kang tanan sa sining aktibidad. Once fully operational ang ining proyekto mga biyan, as mentioned, is expected to serve approximately 500,000 passengers daily and will have an end-to-end travel time of about 45 minutes. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa aga. Bantayan ang iban pa nga mga balita kag impormasyon sa iban pa nga mga public affairs program sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa ngalan na lamang sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.